tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa itong We Are One. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam, bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Narito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Naniniwala ko na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna, nanindigan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo, alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo, lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals. Alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan. Umalingaw-ngawang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang DDS ang welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim, na mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo ng banderang Pilipino. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan.
pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, taga Maynila at Katagalugan, mga bigo at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabugtutan ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadang nakalipas, we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ang mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ang ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta, na alam ko naman, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga kabugtutan, kabalbalan, kalokohan na pinataw sa kanya. Magkaisa tayo, hindi sa mga politiko lamang para ipagtanggol ang mga kapatid, kundi para sa sambayanang Pilipino, para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. We